ilang mga rally. Eto. Did Panelo withdraw his support for Marcoleta? Bakit kaya mga kababayan, mukhang iba ang pilantik ng dila ngayon nitong si Salvador Panelo? Bakit tila mga kababayan ay inilalaglag niya po itong si Senador Marcoleta dito po sa kanilang bus, Aray ko. sa kanilang bangka? Ito na ba yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo? Na kapag ang Iglesia ni Cristo ay nakulong, mga kababayan, ititiwalag. Ito po ay, kumbaga, bukod sa ititiwalag, hindi nakikilalanin. Ito po mga kababayan ay itatapon na parang basura. Bakit? Pakinggan niyo po ang pahayag nitong si Salvador Panelo. Yung kaso ni Marcoleta, medyo ang naging problema, sinisisi siya ng lahat. Kasi inamin mo. Kasi tumanggap siya ng 75 million. Oh. But the 75 million is a campaign contribution para sa kanyang pagtakbo sa Senado. Sana. Ngayon, sa ilalim ng batas, kailangan ideklara mo yon. Hindi niya ideklara. Oo. Bago pa ho yung batas natin noon, pag hindi mo dineklara yung mga kontribusyon mo, kanino nanggaling yun, saan, magkano, pwede kang idibandang kriminal. Pero naambiyendahan na yun, naging administrative na lang. Madaling sabi, kung ikaw ay tumanggap ng 75 million, at hindi mo inilagay yun sa SOSE, yung Statement of Contributions ng isang kandidato, ikaw ay maaaring pagmultahin lang. Yun Administrative. Lamang, administrative lang eh. Ang naging depensa niya, teka muna, wala pa namang kampanya hindi pa ako kandidato noon. Kaya, hindi ako dapat na magdeklara. Ang problema, by admitting to a receipt of the 75 million and saying that you cannot be liable under the law for not declaring it, nagkaroon ka ng problema. Kasi Correct. dahil umaming kang tinanggap at parang palalabasin mo ngayon na hindi ka kandidato at that time, so hindi yung campaign contribution. Okay. Babagsak yun na tumanggap ka ng pera in relation to your office dahil kongresista ka pa noon. Correct. Yun ang naging problema. Kasi ang COMELEC, inabsuelto siya. Kaya ginagamit niya ngayon yan. Ang problema, nung inabsuelto, yung depensa niya, makasasama sa kanya. Kasi inamin niya, kaya bagsak siya doon sa plunder law. No, mga DDS. Aray ko. Alam nyo, dapat, sa totoo lang, may mga nagtatanong sa akin, bakit ganito si Panelo? Kakampi niya si Marcoleta, bakit nilalaglag niya? Well, ako hindi ko rin maintindihan si Panelo. May mga pahayag ito na gusto ko, may mga pahayag ito na ayaw ko. No? Pag Duterte ang pinag-uusapan, si Panelo iba ang bibig. Ang bibig niya, mga kababayan, kamping-kampi siya, lalo kay BP Sara Duterte. Sa ngayon nangyayari, talagang sinasabi niya nakaisa daw ang depensa. Mahina daw yung prosecution. Pero dito sa aspeto na ito, kay Rodante Marcoleta, ay talagang pinunto por punto ni Salvador Panelo ang pagkakamali ni Senador Rodante Marcoleta. Again, sasabihin ko po sa inyo ngayon lumalabas na, nagsisirculate ang drama ng mga DDS na kesyo kuno ay dinismiss na ng COMELEC, mga kababayan, ang election offense ni Rodante Marcoleta. Yes, indeed. Ito po ay election offense. Ibig sabihin, dismiss na ito, hindi na siya pwedeng habulin ng COMELEC sa kanyang election offense. Wala na, lusot siya doon sa kanyang Pinera Doctrine. Pero ang totoo lang, mga kababayan, doon siya malaking nagkamali. Nagkamali siya sa aspeto na dapat administrative case lang ang hindi niya po, kasi naamyendahan na yun na kapag hindi mo sinulat sa SOSI mo, yung mga nag-donate sa'yo, magiging administrative case na lang siya sa COMELEC. Mga kababayan. Pero dahil sa kanyang kayabangan, dahil wala daw siyang ginawang pagkakamali, ang sabi ni Marcoleta, hindi pa ako
noon kandidato, bakit nyo ako papatawan ng administrative offense? Which, mga kababayan, yung kanyang depensa sa kanyang election offense na dapat magiging administrative lang kung inamin niya na dahil sa pinagtanggol niya at gumawa po siya ng kanyang sariling scapegoat na siya po ay hindi pa kandidato way back then, siya naman ay umamin, tumanggap siya ng pera noong siya po ay panahon na siya po ay kongresista pa. Nalaglag po ito sa PD46 at under po, mga kababayan, bumagsak din dito sa RA 7080 sa kasong plunder. Mga DDS, sana nagigets nyo yung point, no? Sana nagigets nyo yung point. Si Salvador Panelo na nakakampi ninyo, huwag niyong sabihin na bumaliktad na si Panelo. Huwag niyong sabihin na si Panelo na nabigyan din ng malita. Aray ko. Di ba? Kasi baka pag narinig nyo to, sasabihin nyo, oy, Panilo, baka mamaya nabigyan ka na rin ng malita. Magkano ba? Milyon-milyon? Di ba? Maliwanag na maliwanag, mga kababayan. Ang pagkakamali ni Marcoleta, eto nga yung sinasabi nila na napakatalino daw. 'Di ba? Ngayon lang ako nakakita ng isang abogado na matalino daw pero ipinakulong niya yung kanyang sarili. Aray ko. Baliktad eh. Kasi naalala ko, ang taong matalino, si Ferdinand Marcos Sr., nung siya po ay kinasuhan or nagkakaso, ipinagtanggol niya yung kanyang sarili na pawalang sala. Pero ito hindi eh. Ipinakulong niya po ang kanyang sarili. Sabi nga ni Ping Lacson, sa pag-aakala na sila ay smart, 'di ba? Pero nahulog siya sa balde, sa pool. Mga kababayan, wala siyang takas. At ang kanyang kaalyado na mismo ang nagsasabi dahil sa kasinungalingan mo at pagsasabi mo na ikaw ay tumanggap ng pera panahon pa nang ikaw ay kongresista, mga kababayan, meron kang pagkakasala. Nakakommit ka ng mistake. Di ba? Kaya bumagsak sa kasong plunder. Kaya mga DDS, huwag kayong mag-iyakan. Aray ko. Di ba? Kasalanan ni Marcoleta yan. Kaya nagtataka ako, mga kababayan, sabi po ng INC ay ibinabaluktot daw ng administrasyon na ito ang batas. Kaya daw ipinakulong si Marcoleta at kinasuhan ng kasong plunder. Oh, kakampi nyo na nagsasabi. Si Panelo. Kaya nga ang tanong ano ang narrative nyo ngayon? Pag narinig nyo to, nabigyan din ng malita. Aray ko. Diba? Sir GP Marcoleta is no longer a senator. He's an actor. Galing umarte. Daming sakit na lumalabas pero noong hyper sa pagbatikos ng GAGO. Correct. Aray ko. Ako naniniwala ako, mga kababayan, na may halong kaartehan kasi hindi naman nilalabas yung resulta ng kanyang di ba? Ng kanyang medical report, ng kanyang medical records. Oh. Tapos kung may sakit ito, dapat ang mga pulis mas maging vigilante sila, lalong-lalo na pneumonia, tapos papalapitin si BP Sara Duterte, papalapitin si Robin Padilla. 'Di ba? Si Sara, Vice President 'yun, papalapitin mo, paano pag nagkasakit 'yan, namatay? Sasabihin si BBM na naman na may kasalanan. Aray ko. 'Di ba? Oh. Yan ang tawag GBGB sa mga Bisaya. Aray Ano yung ko. GBGB? Gaba? Gaba ba yun? Karma. Paano yung mga pulis na may hawak sa kanya, member ng kulto ni Manalo? Sabi ni Macmac, VIP treatment? It seems. Diba? Nagpumiglas ang isda sa sarili niyang bunganga. Ayun, sarili niya versus sarili niya. Correct. Aray ko. Sabi nga ni Panfilo Lacson, mga kababayan, i-reverse trial nyo na lang. Kalabanin nyo yung sarili niya. 'Di ba? Yung prosecution, makikinig na lang. Katawa-tawa, no? Kalaban niya, mga kababayan, sarili niya. Sabi na, government naman ang may mali. Check, kailan ba nila sisisihin sarili nila? Sabi ni Ma'am Anagari. Duda ako dyan sa PNP dahil marami dyan na INC, baka mga itakas pa nila yan.
Well, hindi nila yan maitatakas. Kaya lang ang palagay ko dyan, bibigyan ito ng special treatment. No? Na parang hindi siya nakakulong. Kasi ngayon, sabi nila, bawal daw si Marcoleta na ihalo sa ibang mga PDLs. 'Di ba? Sa ibang mga nakakulong. So, gagawan ito? Ihiwalay ng sariling kwarto? Aray ko. Oh. Ang lawyer na nagpakulong ng sarili. 'Di ba, Dictus Rex? Si ano lang 'yan, si Marcoleta. Hindi nakatanggap ng maleta si Butiki dahil si Depensor ay nakakulong. Kaya balita na lang, nakatanggap. Oo nga naman, no? Pero ba, sasabihin ng mga DDS yan, kasi nga, binabanatan ni Panelo si Marcoleta. Pakinggan nyo sa mga bago daw, i-play ko daw ulit. Yung kaso ni Marcoleta, medyo Oo. ang naging problema, sinisisi siya ng lahat. Kasi Oo. inamin mo. Kasi tumanggap siya ng 75 million. But the 75 million is a campaign contribution para sa kanyang pagtakbo sa Senado. Ngayon, sa ilalim ng batas, kailangan ideklara mo yon. Eh, hindi niya ideklara. Bago pa ho yung batas natin noon, pag hindi mo dineklara yung mga kontribusyon mo, kanino nanggaling yon, sa Criminal dati. Pwede kang idibandang kriminal. Oo. Pero naambiyendahan na yon, naging administrative na lang. Madaling sabi, kung ikaw ay tumanggap ng 75 million at hindi mo inilagay yun sa SOSE, yung Statement of Contributions ng isang kandidato, ikaw ay maaaring pagmultahin lang. Okay, so papaliwanag ko sa inyo, bakit sinasabi to ni Panelo? Sabi ni Panelo, indirectly ganito, bobo ka Marcoleta, tanga ka, 'di ba? Kasalanan mo to. Ganun ang gusto niyang sabihin. Ayaw lang niyang banggitin kasi abogado eh. Ako na lang magsasabi, tanga ka, bobo ka, kupal ka, no? Kung inamin mo na lang sana na ikaw ay tumanggap at talagang hindi mo inilagay doon sa iyong SOSE, 'di ba? Wala nang no ifs, no buts. Mga kababayan, at inamin mo, no ifs, no buts. Ano lang 'yon? Administrative case lang, 'di ba? Administrative case lang, hindi ka naman makukulong. Pwede kang masuspinde or sabihin natin magpa-fine ka. Hanggang ganun lang, walang kulong. Pero dahil bobo ka, tanga ka, KUPAL ka, Aray ko. diba? Inamin mo, dahil yung iyong depensa ay hindi ka pa naman kandidato at that time. So tinanggap mo. January yun. Ibig sabihin, binulsa mo yung 75 million. Diba? Here's come February. Starting na ng campaign period. Malay ba natin kung yung pera na yun? Diba, mga kababayan, yun ba yung ginastos mo sa kampanya or baka ibang pera? Hindi na natin alam. Pero ang certain natin dyan, binulsa mo muna. Nung ikaw ay congressman, hindi ka agad ginamit bilang pondo po sa halalan. Yun ang mali nitong si Marcoleta. Sabi niya, kung inamin mo na lang sana, hindi na lumala ang sitwasyon. Hindi ka na sana nauwi na nakasuhan ng plunder dahil sa sobrang bibo mo, ayan ang bagay sa'yo, sabi ni Panelo. Aray ko. Ayaw lang yung diretsuin eh. Lamang, administrative lang eh. Ang naging depensa niya, teka muna, wala pa namang kampanya hindi pa ako kandidato noon. Kita nyo na? Kaya, hindi ako dapat Rayan. magdeklara. Ang problema, by admitting to a receipt of the 75 million and saying that you cannot be liable under the law for not declaring it, nagkaroon ka ng problema. Kasi dahil umaming kang tinanggap at parang palalabasin mo ngayon na hindi ka kandidato at the time, so hindi yung campaign contribution. Babagsak yun na tumanggap ka ng pera in relation to your office dahil kongresista ka pa noon. Yun ang naging problema. Kasi ang COMELEC, inabsuelto siya. Kaya ginagamit niya ngayon yan. Ang problema, nung inabsuelto, yung depensa niya, makasasama sa kanya.
Kasi inamin niya, kaya bagsak siya doon sa plunder law. Di ba? O ayan, napala mo. Maliwanag na mga DDS, huwag kayong magtanga-tangahan. Nandiyan na si Salvador Panelo nakakampi ninyo. Laging nakadikit yan kay BRRD. Baka hindi pa kayo naniniwala. Yan, sa mga nagtatanong, meron pong DDS rally ngayon pero sila po ay binabagyo. Kaya sila po ay na-was out. Aray ko. Di ba? Sila po ngayon ay hindi po makapagtuloy ng kanilang rally, Sir Tony Ninubla. Mamaya po mababalitaan nyo po dyan, no? Meron na pong nagkasakit, meron na pong hindi nagpakita. Meron pala akong balita sa inyo. Sabi ni Pebbles, at saka meron din ako ng mga nabalitaan bukod pa kay Pebbles. Mga kababayan, napapansin nyo daw si Kuya Park? Si Kuya Park, di ba nung nakaraan mayroong nagsasabi na siya po ay binugbog? Hindi totoo yun. No? Pero, mga kababayan, si Kuya Park na nanahimik na ngayon. Bumalik na ng Davao, mga kababayan, dahil parang wala na siya. Ayaw niya na. Aray ko. No? Ayaw niya na. Suko na siya. May nangyari pong kakaiba. Kaya kayo mga DDS kayo, mag-isip-isip kayo. Hindi nyo alam. Kayo ba ay tutulungan ng mga amo nyo? 'Di ba? Kasi si Kuya Park, mga kababayan, mukhang hindi tinulungan. Hindi niya nakuha yung kanyang gusto. Iniwanan sa ere. Ayun, umuwi na lang Davao. Aray ko. Nanahimik na lang. 'Di ba? Ayaw niya na, mga kababayan. Kaya dapat kayo mag-isip-isip din kayo. Kita niyo, tinatarantado kayo. Iglesia ni Cristo mismo, sinasabihan kayo na kami po, hindi kami kontra sa ipinaglalaban na hanapin ang accountability at ang transparency. Pero kami ay galit sa pagbabaluktot ng batas. Aray ko. Si Marcoleta nagbabaluktot ng batas eh. Ayaw niyong ipaliwanag sa tao na may offense si Marcoleta sa plunder dahil nga sa dahil sa pagsisinungaling niya, dahil sa depensa niya na siya po ay hindi pa kandidato at that time, pero may pananagutan pa siya in relation to his office. Okay? In relation to his office na siya po ay kongresista at that time. Okay? So ngayon iwanan na natin 'yan. Sisihin